Dear RATV Inspiring Stories. Ako po si Clarice De Leon at gusto ko pong ibahagi ang isang kwento na talagang nagbigay sa akin ng inspirasyon. Si Nico ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa aming barangay. Bata pa lamang siya, ramdam na niya ang matitinding salita ng kanyang tita, si Aling Marites. Tuwing may pagkakamali si Nico, laging may mapanukso o matalim na puna ang tita niya. Nakakahiya ka, Nico. Paano ka makakahanap ng trabaho kung ganito ka na lang? Sambit ni Aling Marites habang nakataas ang kilay. Marami ang nagtatanong kung bakit si Nico ay tahimik lamang. Ngunit sa loob-loob niya, natutunan niyang tiisin ang sakit at manatiling mabait. Sa kabila ng lahat, hindi nawalan ng pag-asa si Nico. Araw-araw tumutulong siya sa maliit na negosyo ng kanilang nanay, kasama ang pinsan nilang si Liza. Nico, bilisan mo, may customer na. Tawag ni Liza habang inaayos ang mga paninda. Minsan, kasama niya ang kuya nilang si Chester sa bukid. Nagtatanim ng gulay at nag-aalaga ng manok at baboy. Tama yan, Nico. Huwag kang magmadali, pero siguraduhin mo rin malinis ang tanim. Payo ni Chester. Sa bawat gawain, natutunan niya ang halaga ng sipag, tiyaga at dedikasyon. Sa bahay naman, kahit simple ang hapagkainan, lagi silang nagkakaroon ng maikling bonding. Minsan, habang kumakain ng kanin at pritong isda, nagpiro si Nico kay Chester. Kuya, balang araw, ako na ang bahala sa hapag na ito. Napangiti si Chester. At si Liza naman ay natatawa. Sa mga simpleng sandaling iyon, naramdaman ni Nico ang pagmamahal ng pamilya. Kahit na si Aling Marites ay matalas ang tila. Isang araw, may balita sa barangay tungkol sa libreng training program para sa kabataan. Ang programa ay nagtuturo ng practical skills sa pagtatrabaho at maliit na negosyo. Hindi ko kaya ito. Bulong ni Nico sa sarili. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya. Parang ito na ang pagkakataon na patunayan ang sarili. Sa huli, nagpasya siyang sumali. Sa unang araw ng training, nagulat si Nico nang makita ang tita niya, si Aling Marites, na nakatayo sa gilid at nakangiti. Nico, tutulungan kita sa mga forms at projects ha, sabi ng tita niya. Ang dating matitigas na salita ni Aling Marites ay napalitan ng suporta at payo. Habang tumatagal ang training, natutunan ni Nico ang iba't ibang skills. Sa practical session sa customer service, nag-practice siya sa pagharap sa customer. Magandang araw po, paano ko po kayo matutulungan? Pinakita niya sa trainer ang natutunan. Sa accounting session, tinulungan siya ni Aling Marites sa pag-compute ng budget. Huwag kang mag-alala, Nico. Ganito lang pala ang paraan. Kasama rin niya sina Liza at Chester sa bawat hakbang. Nagbibigay ng tips at moral support. Matapos ang ilang buwan, nakumpleto ni Nico ang programa at nakakuha ng magandang trabaho bilang assistant sa isang local business. Hindi lamang siya nakatulong sa kanilang pamilya sa pinansyal na aspeto, kundi nakapagbigay rin siya ng inspirasyon sa mga kabataan sa barangay na huwag sumuko kahit ilang beses mang mabigo. Isang araw, bumisita si Aling Marites kay Nico sa opisina niya. Nakita niya ang pamangkin na mas kumpiyansa, mas masaya at puno ng determinasyon. Tahimik silang nagkapit kamay. Nico, patawad kung dati ay pinagsabihan kita at inilait. Sobrang proud na ako sa'yo, sabi ni Aling Marites. May bahid ng luha sa mata. Salamat po, tita. Sa lahat, bulong ni Nico. Habang ramdam ang init ng pagmamahal at pagkakaintindihan. Sa sandaling iyon, napagtanto nila pareho na ang lahat ng hirap, pagsubok at pagtitiis ay nagdala sa kanila sa mas matibay na relasyon. Natutunan ni Aling Marites na minsan
Ang matitigas na salita ay pwede ring maging inspirasyon at si Nico naman ay natutunang patawarin at tanggapin ang suporta kahit sa mga taong hindi perpekto sa pagpapakita nito. Ang kwento ni Nico ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano man tayo hinuhusgahan o maliitin ng iba, ang tiyaga, determinasyon at kaunting tulong mula sa tamang tao ay kayang magbukas ng pintuan ng tagumpay. Sa bawat pagsubok, may aral at may pagkakataon na magtagumpay. At minsan, ang taong sa tingin natin ay laban natin, ay pwede rin palang maging dahilan ng ating pag-angat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa amin. Lubos na nagpapasalamat. Clarice De Leon.